Nako, breaking news! Nako, ito po, dumalo po si PBBM doon po sa ginawang groundbreaking ceremony po dyan sa PLM po, dyan sa college, no? Sa isang parang building yata na itatayo ata yan or tulong yata na gagawin, no? No, dito kung saan, nagsalita po si BBM at si Isko Moreno. At may mga nakapansin niya, tila yata parang nang-iinsulto ata itong si Isko nang sabihin niya na salamat PBBM sa iyong zero billing. Naniniwala ba kayo na may zero billing ba talaga sa ospital? No? Kaya naniniwala kayo? Kasi parang, alam mo, Isko, parang nakaka-insulto naman yung sinasabi mo kay Junior, eh, no? Kasi alam naman natin si Isko talaga, yan dapat talaga ang tunay. No? Talagang dapat ay nasa kanya ang katangiang pagiging presidente. Sa pananalita pa lang, eh, di ba? Hindi utal-utal, eh. Saka diretso, no? Talaga may impact yung salita ni Mayor Isko Moreno. Dapat ito lagi naging presidente, no? Wala pa tayong problema. Sabi yan ng iba, kung gusto mo magka-problema, iboto mo ulit ang Marcos. Di ba? Pero bago yan, ha, ito, viral po ito. Na-post po ni Harry Roque, pero viral din po to. Ni-re-upload to ng iba't ibang mga vlogger po na may napansin sila, no? Na sinasabi nila sa comment section na nakita nila si FL na tinatanong nila, hindi ako na ano daw ba talaga tinira nito ni FL? At bakit daw ibang-iba na daw po yung galawan niya ngayon? At naghuhumindik yung nanlilisik daw yung mata niya dito sa dinaluhan ni FL sa isang event yata dito at may mga kasama mga opisyal ng gobyerno at napansin nila ay nanlalaki daw talaga mata ni FL itong mga nakaraang araw, no? Hindi nila alam. May mga nabasa akong comment, chismis na naman daw, no? Excuse me po, may chismis na naman daw, nakaraan naman daw, mapungay naman yung mata, hindi naman daw ganyan kandidilat. Baka daw kasi stress at may iniinom na gamot at may titira, kayo naman, hindi tinitira, iniinom. Pwede naman tirahin yung gamot eh. Pag sa tambalbal, di ba pwede? O, anak, tirahin mo na yung Biogesic. Di ba? Inumin mo na yung paracetamol. Di ba? Parang gano'n, di ba? Ano daw tinira na ito na kung bakit nandidilat yung mata. Sabi, hindi ako may sabi niya sa comment section, pumunta kayo sa mga nag-viral, tignan nyo na lang yung comment doon. No? Hindi ako may sabi niyan. Nagtataka sila kung bakit daw itong si FL, nanlalaki yung mata ng lilisik, no? Baka daw, sa sobrang stress niya dun sa husband niya ata, baka sumundot daw ng pagkain. Ito, tignan natin, ha? Ayan, o. Uy, grabe. Uy, grabe. Uy, nakakatakot naman. Huwag naman ganun, ma'am. Ikaw naman, oh. Lo. Oh. Ano, nakakatakot naman kayo, ma'am. Huwag naman kayong ganyan. Mandidilat kayo. Oh. Saba. Hindi, baka, busy lang. May nakapasin ka. Ito napasin nila po kasi, hindi naman daw ganyan po talaga ang FL daw. Hindi ko may sabi, hindi ko naman sinusubaybayan, ha? Bakit daw ganito nagdudumilat daw yung mata ngayon? Ano daw ang tinira, sabi? Baka naman anong tinirang pagkain? Di ba? Kayo naman. Okay, dumako na tayo dito kay groundbreaking ceremony po ni Dumagoso kung saan may napansin po sila na hindi daw po tumayo si Junior. Baka daw masakit daw po ang wet packs. No, pero sabi naman ng ilan, yun daw ay tanda ng pagrespeto sa kanyang posisyon bilang isang pangulo. Dahil yun ang kahayagan na mas mataas siya kaysa sa mayor. Pwede din naman. Pero may napansin pa ang isang mga netizen napansin pa, medyo hingal daw at nahihirapan si BBM. No? Sa kabila nga ng issue na kumakalat, na ngayon lang daw lumalabas itong si PBBM doon sa kanyang palasyo, hindi daw lumalabas sa vicinity ng Malacanang. At ngayon siguro sa Maynila lang, hindi naman gano'ng kalayo doon sa niya, no? Tingnan natin, panoran niya natin. Tinatawagan natin ang punong lungsod ng Maynila, Mayor Francisco M. Dumagoso, para sa kanyang pambungad na talumpati. Tayo. Ayun. Ala. Hindi, sa akin lang, hindi naman talaga tumatayo yan kasi bilang tanda ng pagsunod sa protocol, bilang isang pangulo siya. Kayo naman.
Pero sabi ng iba, tumatayo naman daw yan si BBM sa ibang mga ganyan, tumatayo siya. Pero daw ngayon, napansin nila, hati ang opinyon. Pero ang opinyon na dahil nasa protocol na presidente siya at mayor yung tumatawag, pwede hindi siya tumayo. Pero daw sa iba, hindi ko lang ako sa iba, ano nyo nga kung totoo siya, sabi kung sa iba ba tumatayo to si Junior. Kasi kung dito tumatayo to sa iba, may depresya daw ngayon. Bakit daw? Bakit para daw baka daw kasi pag upo bigla, may masaktan. Hindi gano'n hindi. Kasi parang nahirapan siya umupo, tingnan mo. Upo po kayo. Oh. O parang iba yung Sa ano, ating po- iba yung aura ng mukha ni Junior. Kung, Ang payat ni ano no, ni Marcos Junior no. Nakita niyo yung tsura? Ayan oh. Ibang-iba na oh, parang kasing payat niya si Vice Mayor tingnan mo yung braso niya oh, kamay ng babae yun ha. Oh, tingnan mo yung kamay ni Junior oh, magkakalapit no. Pag lalaki ka, dapat malusog ka. 'Di ba? Masculine kang tignan. Ay, grabe, ang payat na ni Junior. Ano ba nangyari kasi sa'yo? 'Di ba? Oh. Yeah. minamahal na Pangulo ng Bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh, tingnan mo yung itsura niya. Parang parang balisa, Sir Junior, may napasin lang kasi kami. Parang balisa po kayo itong mga nakarang araw. Para may iniinda po kayo. Sabagay, nakapagsasalita naman kayo na maayos kasi normal naman, salita naman yan. Pero sa inyong gesture po, kayo po tumingin. Oh, para po may yung ngiti niya, harang may iniinda siya, hindi lang problema, no? Para may iniinda siya sa katawan niya. Na hindi ko sasabi may sakit ha. Concern lang kami sa iyo, Pangulo. Nag-aalala lang kami bilang kami mga bayan, kaming taong bayan, nag-aalala lang po kami sa kalusugan mo. 'Di ba? Baka din diverticulitis mo po lumala, 'di ba? Paano na po 'yan? Oh, pag lumala po 'yan, sino pong papalit? 'Di ba? Nag-aalala lang po kami sa iyo. Mga kabinete, lalong-lalo na yung ating partner na DBM, mga congressman na nandito, kusihal, department heads, at yung ating provider ng top-notch quality education in the City of Manila, Pamantasan, Lungsod ng Maynila. Lahat ng mga guro ng ating PLM, department heads at saka yung ating mga minamahal na mag-aaral ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Muli po sa inyong lahat, sa hindi ko pa nabanggit, binabanggit ko po kayong lahat. Good morning! Ganyan magsalita, klaro, clean, no? Dapat alam mo pag sana kung si Sara ma-impeach, ito dapat iboto natin eh. Oo. Una po ay Ginoong Pangulo, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Buong bansa. Wow. Maraming salamat po, Mr. President. Tingnan mo. Painiinda talaga siya eh. Hindi siya masaya eh. Hindi siya masaya, parang hindi siya pumapalakpak eh. Nakita nyo? Dapat natural pumapalakpak siya. Parang hindi siya masaya sa nangyayari. Hindi siya nangyayari dyan sa groundbreaking ceremony na yan. Para sa nangyayari sa kanyang health. Ano ba talaga? Dapat ibunyag na ni Auntie Claire. Ano po talaga? Kasi nag-aalala po kami kay Pangulo. Ayaw po namin mawala siya. Ayaw namin siya mawala bigla. Di ba? Nag-aalala po kami sa kanyang kalusugan. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng ating mamamayan. Lalo na pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Ano? Ikaw naman, sir, para ka nang i-insulto niya, no? Baka sa inyo lang yan. Dito, no, hospital, reklamo dito, hospital, eh. Sa lungsod namin, eh. Kahit sa kayo, naniniwala ba kayo may zero billing na?
Hindi ko alam yan, ha? Hindi, baka nagkakamali lang ako. Hindi ko sinasabing wala, ha? Sa akin lang, ha, personal lang. Baka naman, kayo naman, baka naman nagbibiro lang kayo. Kumpleto na, may zero billing na, ha? Kayo naman, sir, talaga, tatawa ako sa inyo. Pinataas Parang natatawa siya. mo ang coverage ng Oh. PhilHealth. Ah, ano? Pinatataas mo ako coverage ng PhilHealth? Batman, totoo ba yun? Ano ba? O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Oo, gumano siya. Gets nyo yung chemistry. Parang walang pinagkaiba sa ganito. Di ba, minsan pag may halo-halo kayong opisina, di ba, may hinihiritan ka. Oh, yung boss mo, hiritan mo. Kaklose mo medyo yung boss mo. Ay, nako, si boss, nako, bibili lechon mamaya yan. Boss, salamat sa lechon mo, ha, kahit wala pang lechon, pero papasalamat ka sa lechon. Gets nyo? Boss, ano yun? Salamat sa lechon, ha? Ah? Oo, salamat, ha. Ang sarap-sarap ng lechon, kahit wala pa yung lechon. Meaning, bumili ka ng lechon mamaya. Alam mo yun, parang pag sinabi ni Isko, ha, hindi, yun ang pakiramdam ko, ha. Yun ang pakiramdam ko, sensya na, ha. May mga ngitian nila, yung mga gesture ng mukha nila, oh. Tama mo, iba sa sinasabi ng nagsasalita, yeah? Para lumalabas dito, parang feeling ko na, salamat sa zero billing mo, ha. Parang sinasabi dito, gawin mo na yung zero billing mo. Gawin mo na yung, yung pagtaas ng PhilHealth. Di ba? Nabibigla siya, eh. Dito, parang ganun, eh. Parang kang hinihiritan. Nako, mama, ha? Mama mo, hihiritan mo. Ma, salamat sa regalo, ha. Di ba? Wala pang December 25, December 19 pa lang, papasalamat ka na. Ma, salamat sa regalo mo, ha. Bait mo talaga. Alam mo yun? Parang ganun, eh. Ikaw naman, Isko. Ikaw naman, dapat talaga ikaw na presidente dyan, eh. Naawa ako. Binaawa ako kay Junior. Totoo, naawa ako. Hindi ako parang magalit sa kanya. Hindi ako nagagalit sa kanya. Kasi, yung kalusugan niya na, eh. Ang tao kasi pag kalusugan na ipit, tandaan mo yan, ha. Seryoso na yan. Tandaan mo. Pag kalusugan na, handang isakripisyo ng isang tao lahat ng bagay para sa kanyang kalusugan. Mabuhay lang siya, gumaling lang siya. Naawa ako sa kanya. Mr. Pangulo, pahinga po muna kayo kung gusto nyo. Kung gusto nyo po muna, si BP Sara po muna mamahala. Kasi nasa Constitution naman yata yun, no? Na pag nag-operahan yung Pangulo, hindi ko sabihin operahan ka, na-operahan ka, nagkasakit ka, ang maghahalili, hindi po yung executive yata, no? Hindi naman si Batman yata. Ang hahalili po yung Vice President. Parang ganun po, no? Ganun yata. Pahinga po muna kayo, Mr. President, nakakaawa na po kayo, eh. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop na, kumpleto na. Kaya Kumpleto na. Kumpleto na. Sis ko talaga, tingnan, parang katatawa ako sa'yo, eh. Parang nai-insulto tuloy si Junior, eh, sa mga sinasabi mo, eh. Salamat sa zero billing, ha. po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali. Bakit? Sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng pamantasan lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala na College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Dahil Isoli mo, maputol mo tayo. Isoli mo daw muna, Junior, yung 4 billion na kinuha mo. May kinuha kang 400 billion yata yun. Painggan niya natin to. May 4 billion daw ikaw kinuha. Asa na ba yun? Andali, mamaya na. Tuloy mo. ang mga mag-aaral dito ay mahuhusay. At even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasang Lungsod ng Maynila. Wow, galing. Soli mo daw muna, Junior, ito, panoorin mo natin to, ha? Panoorin mo natin to. 5 years thereafter, walang nag-follow up. Wala na yung 200 billion ng mga kababayan natin Pilipino. 200 billion. For the state, due for every Filipino.
yun po yung pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. Pero sir, ano O po? kaya kailangan talaga bantayan natin maigi ang eleksyon. At hindi po ito fake news ha. Ito po kahit ano pong paliwanag ng abogado niya, yung spokesperson niya, Si Marcos Jr. po ang inaano nito, binabanggit ito. hindi po ito fake news. Desisyon po ito ng Korte Suprema. Final. Kaya nga po naniningil na yung DIR o naniningil na po ang Department of Finance. No? So bagay lang, napapanahon, total, ang gusto natin, pagkakaisa, gusto natin unity, o gusto natin lahat ng salita. Hindi po namin maisasaing yan. Ang maisasaing namin, yung 200 billion, pwedeng magamit sa mga nahihirapan nating kababayan. So yung lang Ipagpatayo ka mo ng hospital yung 200 billion. naman ang punto ko doon. But Mayor, what does that say with the character of a potential president? That they aren't paying their obligations to the government. And that's the time for you to think twice. Dapat yan na po ang isipin yung mabuti. Anong uri ng karakter ang isang taong pwedeng mamuno sa atin na siya mismo ay hindi sumusunod sa alituntunin ng gobyernong kanyang pamumunuan. Oh. Ang masakit dito, of all the tax cases, tax evasion cases, tax evasion is different from this type of taxes. Ito ano lang to eh. Walang kapaliwanagan talaga. Ang paniwala ko po Matagal na po to, ito yung election 2022 ata na talagang binabalata niya si Marcos Jr. walang sapat na walang maipaliliwanag na excuses, no? Kasi minana mo lang, hindi mo pinaghirapan. Babawasan mo lang ng kaunti. Oh. So sa akin, kung ang buwis mo 200 billion, di ba? Siguro ilang bilyon-bilyon pa yung matitira. Ibang tao wala na makain. Wala na kanina nga, di ba, pinag-uusapan. 4-day work na nga lang para lang makasurvive Isip ng mga taong bayan, dahil ang iniisip nila trabaho. Ay, tama po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Ang iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion, marami tayong mabibigay na trabaho. Tama! Tama siya doon. At dapat siya na magsimula. Kung yung talagang iniisip niya ay malasakit sa kapwa, malasakit sa Pilipino. Kung ibibigay niya yung 203 billion nang bukal sa kanyang kalooban na wala na silang ginagamit ng magagaling na abogado o para palusutan ng batas, para linlangin ang tao, kung ako po sa kanya, gusto niya magbigay ng trabaho, Yan matagal na yan, pero real talk yan. No? Dito na tayo sa present tayo. Pinaalala ko lang sa inyo yon. Kasi yan si Isko, hindi yan porket na dyan yan, pinaparangal yan si BBM, hindi nakikipag, yan. Kumbaga, yan, totoong tao yan, kaso nga lang, syempre, trabaho yan, mayor yan, presidente, igagalang niya. Diba? Hindi niya babasusin yan. Ganun lang kasimple yun. College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Dahil ang mga mag-aaral dito ay mahuhusay. At even the First Lady herself can attest. At madalas pa nasa top 10 ang aming mga mag-aaral. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Maynila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources and might, physical ability, that we will finish this on... Ay, grabe, lungkot niya talaga, Ano na yung mukha niya, Kita, yung chin niya, humahaba, Kasi payat na talaga siya, Kita mo? Payat na po talaga siya. Ano ba kasi ginagawa mo na i-stress tuloy asawa mo sa'yo? Ayan, si FL na i-stress sa'yo. Ganto dumidilat daw doon sa party daw doon. Na-stress yata sa nangyayari sa'yo. Ano ba kasi yung ginagawa niyo, Mr. Pangulo? Nag-aalala kami sa'yo. Di ba? Ano ba kasi yung inano nyo? Ano ba kasi yung kinakain nyo? Kumain naman ho kayo ng mga ng mga prutas, ganyan. Time as scheduled, like what we did with Baseco Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Albert Elementary School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, at yun nasa harapan po natin,
na Manila Zoo at itong ospital ng Maynila. All done in less than 3 years at the height of pandemic. Oh, wala pa si ano yun. Kaya siya. Wala pa ikaw nun, Junior. 'Di ba? Administrasyon pa ni Duterte 'yon. At si Duterte gustong-gusto to Cisco. 'Di ba? Sabi niya, sabi pa ni Pangulong Duterte, kung naalala niyo, mas magaling sa akin to Cisco. Sabi, di ba? Palakpakan, no? Huwag ka naman babangkit ng last 3 years. Ikaw naman, Isko, ininsulto mo lang nga kanina yung zero billing na yan. Hindi ko alam kung meron o wala eh. Hindi ko sigurado ha. Tapos ngayon last 3 years ang babangkitin mo. Bangkitin mo yung present ngayon. Yung mga flood control dyan sa... di ba? Yung mga flood control niya. Tatapatan po namin ng Para siya na ano. Na-insulto to si Junior sa'yo eh. Isko eh. sipag at mabilis na kilos, ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. Ano para naman ikaw naman, ikaw nagigits nyo? Dito man lamang kami mga batang Maynila, masuklian ang inyong pagmamalasakit sa amin that we will deliver on time as prescribed in our goal. Hindi sa akin lagi ng pananaw ko, para niya iniinsulto si BBM. Kasi ako, sa pananaw ko, sir, wala akong nakita kasi zero billing. May totoo ba? Ang dami reklamo kung totoo o hindi. Hindi ko alam, pero nababalitaan ko ata wala sa iba. Hindi ko alam kung meron dyan sa Maynila, hindi ko sigurado. Pero total, sa sinabi mo, tiwala ako sa'yo. Kaya Pero yung sinabi mo kayo na buong bansa, dinami mo kasi buong bansa bago mo sabihin yan eh. So, parang lumilitaw tuloy sa amin na buong bansa, zero billing. Yeah? muli po, Mr. President, maraming salamat. Palakpak ka naman dyan! At Ano ba't di ka napalakpak? Ano ba meron? Di ba? bilang Kasi ikaw, last 3 years ang binabanggit mo, Isko yung baseko na yan eh. panghuli, Mr. President, Parang na-insulto ata siya, wala namang si zero bill. Saka dagdag PLLT eh. Wala naman yata anong binabanggit mo kasi sir eh. Hindi ko sigurado we guarantee you, in our own little way, with Mm. little resources or whatever resources that we have, we will align ourselves with your national goal to provide quality healthcare to our people, whether on a financial assistance, whether on delivery of services, whether putting up facility, whether buying equipments, and now producing medical professionals in the next generation. And just so you know, Mr. President, itong pinuhunanan ninyo used to produce a cap of 300 students every year. Itong pinuhunanan ninyo, you will produce in your nation-building approach of 5,000 students. And it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you, Mr. President. Maraming Parang talaga, sir, hindi bagay sir eh. Parang nakaka-insulto kasi siya sabi nyo eh. Alam nyo may issue ngayon. Damahin nyo. salamat po on behalf of the people of Manila. We At wish least wala siya sinabing masama, di ba? Parang insulto lang talaga. you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. Parang si Lenny lang di ba? Si Lenny nagsalita ito na parang sinusuporta niya yata pag gusto niya magtagumpay si Junior sa kanyang di ba? Kasi yung tagumpay daw ni Junior, tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Kung magtatagumpay, magpo 4 years na di ba? Doon lang sa flood control, di maagapan Bakit? Anong katwiran ng anti-clear nila? Nagtatrabaho lang. Yun. Doon sila napako sa mindset na magtrabaho lang. Ibig ko palang sabihin, wala ka ng karapatan sawayin yung mga nakikita mo sa paligid. Si Tarela, tama ba yung ginawa noon? Ba't di mo sinasaway? Sawayin mo ng harap-harapan. Bakit? Kasi mali yun Di ba? Yun, sa mga ganung example, di mo sinasaway. Kung sa maliit na bagay, di mo sinasaway sila. What if pa kaya sa malalaking bagay, umaasa kami, sawayin mo? Di ba? And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat po. Tagang 15 ni Dr. Naomi Lachica Licuanan at ni Mayor Dumagoso.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mhm. Parang hindi siya masigla, oh. O, napapakamot. Ano ba talaga? Alam mo ba nandiyan ka sa groundbreaking? Hindi siya masaya, no? May iniinda po. Tingin ko parang may iniinda po. Ano kayo iniinda na ito? Nag-aalala kami sa'yo, sir. Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Mayor ng City of Manila, Mayor Isko. Moret magsiupo po tayo. The honorable members of the House of Representatives who are here with us this morning, Manila Vice Mayor Angela Tienza, Maynila Medical Center Chief OIC, Dr. Grace Padilla, di pamantat Mayor na nung nagturo ang First Lady dito. Tamo, Dito sa- nakaupo lang siya kanina, wala namang ginagawa. Parang hinihingal siya ngayon magsalita. 'Di ba? PLM na siyang nagturo. Hinahabol niya yung salita niya. Siya yung naging professor sa abogasiya sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi niya, sa dinami-dami niyong naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinaka magaling at pinaka masipag No. na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLM. Dahil, sabi, hindi ko na babanggitin. Makikita yung mo mga talaga, no, pag yung mga lumang politiko magsalita, no, lakas naman bola, no, hindi naman totoo. Pinapaganda lang yung mga although totoo yung sa eskwela na yan. Pero yung tono, yung kanilang exage po, di ba? eskwelahan na naturuan niya. Pero sabi niya, yung mga iba, puro anak mayaman yung mga yun. Tamo, Yung mga siniraan pa yung iba. spoiled. Dito, ang sisipag daw. At talagang Di ba? sinisip. OA, di ba? Pwede naman sabihin na mansisipag nila, wag mo nang siraan yung iba eh. Di ba? Exage na eh. Parang, hindi eh. Parang napaplastikan kami. Di ba? Also, dinidibdib na mabuti ang kanilang pag-aaral. Ay palagay ko, ganun din ang mangyayari dito sa inyong hindi pala hindi medical school eh. All the Ano ba? Ang hirap magsalita. Ano ba yun? skills and all of the Ang payat na niya talaga, tingnan mo, oh. Kita na yung ano niya rito, oh, yung gano'n niya, oh. Saka, yung ano niya, litaw na yung tenga niya, lumalaki na, oh. Sabihin, pumayat na talaga siya. Iba yung pagkapayat, saka yung barong niya, oh. Dati, di ba, oh, alangan naman yung barong niya, bumili siyang bagong barong na maluwag. Hindi yung barong niya dati. Di ba? Ibig sabihin, ang luwag na sa kanya ng barong niya, tabi sa kanan, oh. Yung ganito, oh. Yung manggas, tingnan mo, oh. Ang luwag na, ang payat na niya. Di ba napansin nyo? necessary training for all health Concern na kami sa iyong kalusugan. care workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 malalampasan ng gusto yung 300 nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyong na ito. Dahil itong araw na ito, sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences Building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon Nakakabatak. Nakakabata ata. na aralin ang mga kursong pangmedisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang itong pasilidad na ito, layo ng pamahalaan na Baka credit grabber na naman yan, ha? Kay Isko yan. Ha? Panahon ni Tatay Digong yan. Ganyan kasipagan nila. mabigyan ng oportunidad ang mga estudyante nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Inilulunsad din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiologic technologies. Higit sa lahat,
Mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ako na huhubogin ng eskwelahang ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notcher at graduate ng health-related courses, hindi ba ninyo naabutan ang bagong gusaling ito? Natupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos. Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasan. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Sir, parang hindi na kaya yata, sir. O kaya niyo pa ba maging presidente, sir? Parang nakikita ko sa inyo, sir, parang yung salita niyo, parang hinahabol niyo na eh. Parang hindi na kayo ganyan dati kalakas eh. Kaya niyo pa ba, sir? Groundbreaking lang yan, sir, ha? May marami pa kayong aktibidad, sir. Kaya pa ba, sir? Batid natin ang hinihingal na talaga, timo. mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital, kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya't bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Department. Ano department? Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito pong mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, nandito lang sa Metro Manila. O, sino sisisihin mo? Kulang na kulang. Kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo pang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rin. Pandemic yun eh. Talaga ba't hindi krisis ng buong mundo? Krisis yun eh. Diba? Lahat ng pondo nakuha na sa para itulong sa taong bayan eh. Ito. At kuminsan, hindi na umaabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero buong ospital? Meron tayong... yung mga sasabi niya, iba-iba na yung mga word niya eh. Mga letter eh. Meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DND, ating mga sundalo, at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. Taasan nyo sahod ng nurse. Yun lang yon. Sahod ng nurse, anak ng tete, parang pamirienda lang eh. Di ba? Grabe di ba? Assistant ng doktor, yan, di ba? Tapos, o-opera, makikita mo sa medical record kung magkano sahod ng nurse, yung assistant lang, 200 pesos lang yata. At halos 78 bilyong piso. Mataas pa yung syringe na bili, Pwede pag may medical kayo, abstract matawag do, yung gano'n, makikita nyo lahat yung ginastos nyo eh. Tignan mo yung bayad ng nurse sa hospital, kung magkano, 200 lang yata eh. Tapos yung syringe, makikita mo, 350. Mahal pa yung syringe sa nurse, nakantete naman talaga kayo. Para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Tama na yan. Ayaw mo na yan, papaingay. Dito po sa tayo, no? Dito po, siya sabi talaga may napansin lang talaga sila, baka daw may sakit kaya daw di makatayo si Junior, dun sa inuupuan niya kanina, baka daw may masakit dun sa, alam nyo na. Pero wala naman yun, siguro ba nagkataon lang, naawa lang kami si Junior, pahinga ka na muna. Dapat di ko na magalabas, pagkatiwala mo muna sa Vice President yung pagkakaposisyon mo, para, di ba, para naman makapagpahinga ka ng lubusan, no? Hanggang dito lang po muna tayo, paalam po sa inyong lahat.